Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga abang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin si Santo Tomas de Aquino, isang pari at pantas po ng simbahan. At sa kanyang tulong, tayo po ay magnilay sa ating ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ang ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid o mga alagad ay hinahanap ang Panginoon. At dahil nung mga panahon na iyon, marami ng tao ang sumusunod sa Panginoon, maraming tao marahil ang gustong makakita kay Jesus. Kaya napakaraming tao ang pumapaligid sa Kanya. Kaya nung lumapit ang kanyang ina at hinahanap ang Panginoon, ang tanong ni Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Marahil magtataka tayo at marahil sasabihin natin, bakit parang itinataboy ni Jesus yung kanyang ina? Bakit itinataboy ni Jesus ang kanyang mga kapatid? Bakit parang hindi kilala ni Jesus ang kanyang ina? Pero mga kapatid, hindi po ito pagtanggi. Bagkus merong ipinapaintindi sa atin si Jesus sa ating ibanghelyong napakinggan sa araw na ito. Dahil sa dulo ng ating ibanghelyo, ang sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Nangangahulugan mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng pagkakataon ni Jesus na kanyang maging kapamilya, na kanyang maging kamag-anak, at higit sa lahat na maging kanyang kapatid. At sino ang tinutukoy ni Jesus bilang kanyang kapatid? Ang mga taong tumatalima sa Diyos. Ang taong gumagawa ng kagustuhan ng Diyos. Ang taong nagpapakabuti. Kaya nga mga kapatid, magandang pagnilayan po natin sa buhay pananampalataya natin. Madalas nating sabihin, kapatid natin ng Panginoong. Madalas nating sabihin, kapatid natin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Madalas nating sinasabi, ama natin ng Diyos. Madalas din nating sinasabi, ina natin si Maria. Pero tingnan natin sa ating buhay kung namumuhay ba tayo ng naayon sa turo ng Diyos.
Tingnan natin yung ating mga sarili. Tingnan natin yung ating mga kalooban. Kung namumuhay ba tayo ng tunay na tumatalima sa Diyos. Mga kapatid, nung tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo ay tinilikha ng Diyos ng mabuti. At kung tayo ay nilikha ng Diyos ng mabuti, una pa, ang kagustuhan ng Diyos ay mapabilang tayo sa kanyang pamilya. Una pa, ang kagustuhan ng Diyos ay mapabilang tayo bilang kanyang kapatid. At kung ang kagustuhan ng Diyos ay mapabilang tayo bilang kanyang kapamilya at kapatid, nawa sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nandoon ang pagtalima sa Diyos. Alam niyo po, tayong mga Pilipino, meron po tayong nakasanayan na kapag ang isang bata gumagawa ng maganda, ang laging sinasabi ng magulang, mana sa akin yan. Alam niyo ho, ako ho ay nagtatrabaho sa mga eskwelahan. At kapag minsan nagpapatawag po ako ng mga magulang dahil hindi po maganda yung nagawa ng kanilang anak, minsan nagtatalo pa po yung mag-asawa sa harapan ko. Sasabihin niya, kasi Father, manang-mana yan sa misis ko eh. Kapag hindi maganda, pinagtuturuan natin, kanino ba mana yan? Pero minsan po, kapag araw po ng graduation, kapag binibigay na po yung mga medals, minsan tinatanong ko din po yung mga magulang, kanino yan mana? Minsan nag-uunahan po ang mag-asawa, sa akin mana yan. Pero kung tayo ay kapamilya ng Diyos, anong minana natin sa Diyos? Kabutihan. At kung nandoon yung pagmana natin sa Diyos ng kabutihan, mga kapatid, dapat sa buhay natin, laging tumatalima at nangingibabaw ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Laging nangingibabaw ang pagtalima natin at paggawa ng mabuti dahil tayong lahat kapatid ni Jesus, kapamilya ng Diyos, kabilang sa pamilya ng Diyos Ama. Kaya tingnan nyo nga ho yung katabi ninyo, kanino kaya nagmana yan? Nawa nagmana yan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kanino nagmana yan? Nawa nagmana yan sa Diyos. Dahil sa ating pamumuhay, tunay tayong tumatalima at sumusunod at gumagawa sa kagustuhan ng Diyos. Amen.